Hello guys! Welcome back to my channel! Alright guys, pag gusto po nating mag-invest sa stock market, napaka-critical po no, na nakakaintindi po tayo ng mga ratio tungkol sa utang. At ang topic po natin ngayon, current ratio. I-explain ko po sa inyo pati na po ang misconception about current ratio. Kailangan malaman po ninyo ito. Welcome back! Ayan, current ratio po ang pag-uusapan natin. Very exciting. Ang tagal ko na pong gustong i-topic po to at ngayon nagawa ko na po ang lesson na to na simpleng-simple lang naman po, no? Ayan guys, umpisahan po muna natin sa simpleng topic. Bad financial health can kill a company. Kaya critical po na pinag-aaralan natin kung healthy ba isang company, no? Mataas ba ang utang po niyan? Kasi nakakapatay po yan ng kumpanya. Halimbawa po, no, example po kung paano niya napapatay sa kumpanya, no? Mataas na mataas ang utang mo, hindi mo ma-meet yung obligation mo, hindi mo kayang bayaran yung mga interest, yung mga bayarin mo sa mga utang-utang, mga liabilities mo. So pag hindi mo ma-meet yung obligations mo, ano gagawin mo? Kesa mabaon ka sa utang. Pag nabaon ka sa utang, bankrupt ka na kagad. Okay. So, para hindi ka mabaon agad sa utang, magbebenta ka ng asset mo. O, pagbenta mo ng asset mo, yung pinagbenta mo ng asset mo, mababayaran mo yung utang mo. Okay, maliwanag po ba? Ang problema, yung pagbenta mo ng asset mo, hindi libre po yan, no? Ano mangyayari pag nagbenta ka ng asset? Bababa ang income mo. Pag bumaba ang income mo, the following year, hindi mo pa naman nabayaran lahat ng obligation mo eh. Hindi kakasya na naman ang income mo kasi bumaba ang income mo. Hindi kakasya, hindi mo mamimit na naman ang obligasyon mo the following year. At maglulup po yan paulit-ulit po hanggang maubos, hanggang mabangkarote. Kaya ayan po, ayan ang problema. Alright, maliwanag po ba? So, marami pong ratio tayong pwedeng pag-aralan, no? Pero ang pinaka-simple ay isa sa pinaka-common na itatopic natin ngayon yung tinatawag na current ratio. Measurement po ito ng financial health ng isang company. Alright, no? So ang formula lang po nito, napaka-simple lang po, no? Current asset divided by current liabilities. Puro current, kaya current ratio po siya, no? Asset divided by liabilities na kaya lang yung current na part lang ang tinitingnan po natin. Ano po ba yung current asset na yan? Yung nasa numerator, yung nasa itaas, no? Ibig lang po sabihin yan, asset na pwede mong i-convert within 1 year. Sa isang taon, makakonvert mo na into cash. Magiging cash na siya. Ano yung mga yan? Sample nga, cash. Cash na nga eh. Yung cash, dahil cash na siya, magiging cash siya within a year. Eh syempre, cash na siya. Wala nang problema. Cash na yun eh, no? Yung pera mo sa bangko, i-withdraw mo na lang. Okay? O, within 1 year naman, siguro kaya mo mag-withdraw. Ano pa? Accounts receivable, mga singilin mo. Singilin mo sa mga kliyente mo, hindi pa nababayaran. Ayan, considered as current asset po yan, no? Kasi masisingil mo naman yan, no? Soon. Ano pa? Inventory. Yung mga produkto mo na nasa bodega pa, o di pwede mo mabenta po yan, magiging cash po yan, no? These are considered current asset. Ano pa? Prepaid expenses, mga nabayaran mo na, pero hindi mo pa na-enjoy, no? Yung hindi mo pa natatanggap yung goods and services, no, na prepaid mo eh. Yan, pwede ma-convert mo yan kasi minsan nabebenta po yan yung na prepay mo na, no. So nako-convert into cash po yan. Ano pa? Short-term investment. No? May mga short-term investment ka. Halimbawa, tinayin deposit mo. Ayan, minsan, no, mako-convert na po yan kung kailangan, no. Okay, maliwanag po ba? Iyan ang mga current asset, no, current asset. Within 1 year, mako-convert mo, no, into cash, no. Ayan. At ano naman yung current liabilities? Ibig pong sabihin, mga utang or obligation na kailangan mong bayaran typically within 1 year. Ayun, kailangan mong bayaran within 1 year. Halimbawa, accounts payable. Ayan, no? Ayan, babayaran mo yung mga supplier mo, no? Ayan, may singilin ng mga supplier mo sa'yo. Kailangan mong bayaran. Ayan, liabilities po yung current. Kasi within a year, kailangan natin bayaran. Ano pa? Short-term debt. May mga short-term tayo na utang, no? Pagkakautang. Ano pa? Mga unearned revenue. Nag-advance. Nag-advance na pero hindi pa na-deliver yung product. Liability po yan, no? Parang ganun po, no? Ayan. So, pinag-uusapan po natin, current asset, yung cash or mako-convert mo to cash within 1 year versus bayarin mo within 1 year. Yan po ang naglalaban. Ngayon,
kung mas mataas ang current asset mo, yung kaya mo i-convert sa cash, kaysa sa babayaran mo, it means kaya mong bayaran lahat ng obligations within 1 year, kasya yung pera mo, yung value po nito is greater than 1. If mas mataas ang current asset than current liabilities, kaya mong bayaran lahat ng obligation mo within 1 year. Ang current ratio mo lalabas po dyan greater than 1. At kung hindi naman kasya ang mako-convert mo na cash within 1 year, yung current asset mo hindi kasya with your current liabilities, it means hindi mo kayang bayaran lahat ng obligation mo within 1 year. So, ang current ratio mo ay less than 1. Ayun po, So, ang sabi nga po, kapag ang current ratio mo is greater than 1, yun ang desirable. Gusto mo kasi kasya yung mako-convert mo to cash doon sa mga kailangan mong bayaran. Okay, At ang issue po, ito ang issue po. Kasi marami po nagsasabi, pag ang current ratio is less than 1 is bad. Dito po nagkakaroon ng problema. Pag greater than 1, okay, wala po tayong problema po dyan. Walang problema, desirable po talaga yung greater than 1. Pero pag less than 1, wag po nating i-generalize na bad po yan. Not necessarily bad po yan. Dito po tayo may issue. At ito po yung isa sa misconception na gusto ko pong ituro sa inyo sa video po na ito. Bakit? So, ganito po kasi yan, Ang financial health po, para pong physical health po yan, para katawan ng tao, As a doctor, madalas po ako sa hospital, nakakausap ko madalas mga doktor, Kailangan po, ang doktor, tumitingin po yan, multiple signs, maraming symptoms, bago po sila nagdadiagnose ng certain disease, bago nila masabi, may sakit ka at ito ang sakit mo. Multiple signs. Halimbawa, ibibigyan ko po kayo ng example. Yung anak ko po, pag dinadala ko sa ospital, dinadala ko sa emergency room, for whatever reason, madalas po na pagkakamalan po siya na may dengue kasi po may rashes po siya. May rashes po yung balat niya, namamantal po siya. Kaya madalas, na pagkakamalan po siya na may dengue. Pero alam ko po as a parent po ng anak ko, alam ko wala po siyang dengue kasi po normal po sa anak ko na may pantal po ang balat niya kapag napupunta po siya sa lugar na sobrang lamig. At kapag nasa emergency room po kasi pinupuntahan namin emergency room, sobrang lamig po talaga. Talagang nuknukan na dami ng aircon po nila nakatutok po siya. Kaya biglang namamantal po ang balat niya pagtungtong niya po sa hospital. Kaya po kasi nga po, ang rashes po, isang sign lang po yan ng dengue pero marami pa pong sign ang dengue. Kaya hindi po pwede natin masabi na isang sign lang ang nakita natin, i-judge mo na kagad na may dengue. Hindi po accurate po yan. Kasi marami pa pong sign. Kailangan po multiple symptoms ang nakikita natin para maging strong ang ating case. Maging strong ang ating conviction na may sakit talaga ang isang tao at ito ang sakit po niya. Maliwanag po ba? Sana naiintindihan po ninyo. Katulad din po ng financial health. Ang current ratio na below 1 is just one symptom pero marami pa tayong dapat na tignan na ratio. Hindi po enough na tumitingin lang po tayo sa current ratio at i-judge mo na pangit ang company na to at magpapas ka na at mag-i-skip ka na. Maraming perfectly healthy na company ang may current ratio na below 1. Alright, bigyan ko kayo ng example. Si Walmart po. Ayan, nakita niyo po si Walmart, Tinignan natin sa Morningstar, ang current ratio po niya ay 0.83. Actually, ang alam ko po in the past, pumapalo to na 0.7, 0.6 yata, hindi ako nagkakamali. Mababa po talaga, less than 1 po ang current ratio ni Walmart. Yun, So the current ratio of Walmart is considered actually, hindi mo po pwedeng i-judge, Walmart is one of the biggest and strongest company in the world. At yung magugulat po kayo, yung mababa niyang current ratio na below 1, it is actually considered by stock analysts as strength of the company. Strong daw si Walmart
Kasi mababa ang kanyang current ratio. Baliktad ano? O yan ang sinasabi ko po sa inyo. Huwag po agad-agad judgmental. Walmart is strong because it has low current ratio. Sabi ng mga analyst po, hindi po ako. Bakit? Bakit ganun? Ano daw? Ano daw, Kuya John? Ibig sabihin, hindi kasya yung ma-generate mo na cash na kailangan mong bayaran within a year. Tapos strong ka. Yung i-generate mo na cash, hindi kasya sa liabilities mo within a year. Tapos strong. Paano nangyari yun? Ayun. Paano nangyari yun? Bakit? Ayan. At ito po ang explanation po niyan, ha? Dadahan-dahanin po natin. Hihimay-himayin natin. Makinig kayo mabuti. Malaking part po ng current liabilities ni Walmart ay ano? Accounts payable sa kanilang mga supplier. Kasi may nagsusupply, no, ng mga goods, no, sa kanilang mga tindahan, accounts payable. Okay, may accounts payable sila sa kanilang mga supplier. By accounting standard, okay, by accounting standard, kasi standard ng accounting, no, categorize po yung accounts payable as ano, as current liabilities. At pag in-interpret po in general, ini-interpret po ang current liabilities or yung accounts payable as things na kailangan mong bayaran within a year. Within a year, kailangan mong bayaran ang accounts payable. Okay, good. Good. But, dahil po malaki si Walmart, ang lakas po nilang umorder. Billion pag umorder sa kanilang supplier, kaya po nilang mag-negotiate ng longer term than 1 year. Kaya po nilang mag-negotiate. Actually, hindi lang negotiate. Demand pa. Isasampal pa sa'yo na hindi kita babayaran within 1 year sa mga payables po na yan. So, accounting standards payable within a year, in practice po, hindi po yan talaga totoong payable within a year. And Walmart is so strong. Kasi po, ibig sabihin, kaya siya strong. Kaya niya nagawang mababa ang kanyang current ratio. Kasi pinipiga niya ang mga supplier po niya. Pinaiiyak po, pinag-aantay niya na more than a year bago po mabayaran. Similar po ito sa mga mall sa Pilipinas po. Ayun po, kung may kakilala po kayo na mga negosyante na nagsusupply sa mga malls, no? Nandiyan nagsusupply ng mga kung ano, no? Sa mga department store, tanungin po ninyo, paiyakan po yan sa mga local malls. Ang tagal po ng bayaran po niyan sa mga items na binebenta. Kasi po, ang mga malls po natin ay super strong. Ayaw mo ng purchase order na worth billions. Halimbawa ako si Walmart, ako yung malaking mall. Oy, order ako sa iyo 100 billion. Ayaw mo? Ayaw mo ng 2 years term? Di wag. Hahanap ako ng iba na papayag ng 2 years. Baka may pumayag pa dyan 2.5 years. Bahala ka sa buhay mo. Wala akong paki sa'yo. Di mo kaya 2 years. Di wag. Ganun po. Kaya po sign of strength po yan. Kaya niya pong manduhan. Kaya niya pong mag-demand. At kaya niyang pigain ang mga supplier. At ang tawag po dyan, pinaganda po ang term, efficient working capital management. Kaya mo mag-negotiate ng extended payment terms with suppliers, no? Allowing them to sell inventory and collect cash before having to pay their bills. At isa lang pong reason po ito kung bakit nagiging valid po na mababa ang current ratio pero not necessarily na bad ang financial health ng company. At iba pa pong example na hindi ko po i-discuss na in detail. Halimbawa po, industry norms. It depends din po sa industry. From industry to industry, magkakaiba po talaga ng mga acceptable values ng mga ratio. Halimbawa, nasa bangko ka, iba po yan. Iba po ang structure ng bangko. Manufacturing ka, iba po ang structure ng manufacturing, no? Okay? Depende po, no? Ano pa? Access to alternative sources of liquidity. Minsan, may ibang source po talaga ng pagkukunan ng cash yung company. So kahit mas mababa po yung current ratio, minsan may access po kasi sila sa ibang sources of cash. So hindi po in trouble ang company. Ano pa? Seasonal variation. Sometimes, no, up and down ang business. Eh talagang may cycle po yung business. Minsan nakita mo kasi mababa yung current ratio niya dun sa off-season niya. Pero pag sa susunod naman, babalik yung cycle niya, gaganda yung season niya, tataas naman yung current ratio niya. So wag agad-agad judgmental, no? Ayun, so in conclusion lang po, wag judgmental. Wag judgmental, no? Maraming signs na dapat titingnan at ratios, no? And always look at the bigger
picture bago po tayo mag-decide. And disclaimer lang po, hindi po tayo professional stock analyst. Hobbies lang po tayo at ito po ay general education at entertainment lang po ng inyong host na gwapong gwapo. Please like, subscribe, share, notification bell. Kwento mo tayo sa comment section. Happy investing. To God be the glory. Bye-bye. God bless.